Magandang araw sa ating lahat mga kapatid, no. Andito naman tayo sa natin, Munting Channel. At sana matapos nito panoorin niyo, no. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol ito sa pag-akusa ng NBI sa mga magigiting nating sundalo na mapanood natin at malaman natin, no. Ito na yung kasagutan nila sa ang topic natin na mabanggit ngayon ay tungkol sa dishonorable and discharge ng mga kasundaluhan, no. At may mga deliveries din ng mga media, no, o mga angkor na niliberan ng bag malita weekly. Nabanggit din dito si Paul Estrada, no, na bagman ito ni Saldico. Oo, dati. At hanggang sa pag-alis nila ni Saldico, no. Oo. Tapusin natin ito mga kapatid, panoorin nyo. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, iba pa may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo? Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case ng civilian ako, wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao, doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Ulo, ganun po. Din bumalik ako ng Manila dahil sa na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos inayos ko po yung kaso ko sa regional doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then may panalo naman yung kaso, nagkaroon po ng resolution yung case. Tapos pinarnisan ko po yung NBI para makapagbuwa po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo dahil sabi ko nga, moto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yun, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun sir, naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yun. Pero tinanggap ko pa rin po kasi sumubra na po ako dun sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir, dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa Proceeding murder. Opo. So malinaw yun na hindi kayo
hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na po. Tapos hindi kayo pinabalik. Opo sir, ganun po yung nangyari. So yun ang dahilan dahil daw hindi doon sa murder, pwede dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding this honorable discharge? Yes, sir, magandang gabi po. Sa case ko naman po, sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po, problema sa tatay ko noon nagkasakit. So, during that time, nasa line ako ng pamamanahikan ko doon sa malayong lugar ng aming misis. So, na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir. Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako kahit inawal na ako, nag-report pa rin ako. Ano na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18 point something trillion ng utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, nag-desisyon po kami na lumabas. Hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yun totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ang totoo ano nalalaman namin dito sa corruption, hindi lang sa flood control, sa lahat ng corruption na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po. Maliwanag. Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir. Nung panahong doon sa area ko, sir. Tapos, nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko doon. 1 year kasi kaya kung hindi nakauwi, sir. Doon ako sa Solona, sir. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, huwag ganun bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ayan, sir, nag-away-away kami dalawa. Kasi ayaw yung taga ko pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari. Ayan, sir, pagbalik ko sa area, sir, yan, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Napunpain sa hospital yung asawa ko. Yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikon. After nun, sir, may mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir. Nakapagtawag ako. Tapos nabalitaan ko lang na gano'n nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako doon sa umiyak ako doon sa barracks ko, sir, doon sa nag-ano kami doon, sir, harboring. Umiyak ako doon, sir, tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos na, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng sulo ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga. In-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng ulat ng pamilya, anak mo. Mahirap mo, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nag-desisyon na ako na hindi na bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. So, sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Kasi importante maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito yung mga family emergency. Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak niyo yung boss niyo, sinaksak ninyo yung ayaw niyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko,
hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo? Kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo. Ang sisilipin ay hindi korupsyon, kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin ng mga akusasyon? Sige, at kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview doon sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Dagdagan ko na rin na yung tanong na yun para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot na ang inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At is po dun sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pira at kami yung nagdadala sa mga sakay ng gobyerno po natin. Yun lang. Thank you, sir. Sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisiraan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagpasura kami, nililiber namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Saka yung ano sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh, imposible eh. Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Gulong-gulungan. Binayaran na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron din, sir, magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, isagot po, isagot. Hindi naman sir usapan ng malita ito sa pag-organize sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Tingin po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik. Parang magkukonsensya kami sir sa ganun sir na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Ang ibig sabihin nun parang imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi yun sa mga tao nagsasabi ng gano'n? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi sir, mga kumbaga sir, mga isip muna po sir eh. Yun ang paningin ko sir sa kanila sir. Kasi kung balik ka rin natin sila sir yung nandito sa talagay namin sir. Kaya nga nandito kami sir at panagilahan itong kalukuhan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan sir ng mga ating mga ninakaw na pera na yan. Nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira sir nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo dito eh. Kasi meron kumakalap ngayon na hindi naman kasikata na journalist na nakakuha daw kayo ng tig 5 milyong piso. Bubalato naman mga boss. Ano ba sabi nyo doon? Tig 5 milyong
nag-video daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasigatan, pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan, sir? Dapat ino kasi yan sa, sir, kung sino nagsabi sir sa kanya. Ano ito ng ano eh, kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN. At ngayon, parang may column siya sa isang Yan ba yung bakla? medyo matanda na to eh. Medyo matanda na. Mukhang na-deliveran din yan, sir. Baka na-deliveran din. baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan, sir. Ito, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Sir, para sa akin kasi nasa ako sa binanggit na media personality o media, sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na mga kilala din. Kasi parang ano yan, meron na kami na-deliver sa house. May na-deliver na kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sa Lugao establishment. Basta bandang, rin sir, Madilig na siya. Mas murat ko. Lamang dyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kami na dideliveran din natin sa bahay nila every week. Tapos Once a week to, sir. yes, meron din po kaming nadideliveran dyan sa station, sa Norfolk lang, Butan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes, Pero sana, bago tayo lumalim dito sa usapan natin, gusto lang namin malaman kung paano po kayo nawala sa pagtatrabaho kay Mr. Saldico. Na tanggal po ba kayo dyan, pag-alis niya, papunta ng ibang bansa o bago pa siya papunta ng ibang bansa? Nung umalis na po siya sir sa pupunta ibang bansa po. Nandun po kayo nawalan ng trabaho sa kanya. Yes po, yes. Pero nung nandito pa po siya, nandyan po kayo sa kanya. Andyan na ako. Okay. Malinaw. Sir, kailan niyo na-realize na yung dinideliver niyong maleta o basura, pera na ng gobyerno? Nare-realize ko po nung kasagsagan ng nandun ako sa kanya dahil minsan nagpipick up din kami sa Horizon. Inaabot din ni Paul. Ang perang na ginagamit for operation niya kung saan yung may mga meetings. Yes po, meron po. Kayo, meron bang iba kung kailan nyo na-realize na ito ay pera ng bayan? Meron po? Kailan nyo po na-realize na, uy, sandali, medyo may mali na dito medyo sobra-sobra na itong pinamimigay namin Kailan nyo po na-realize yun? Tapos isa pa dun sir, yung dito sir, yung pumutok na po yung flood control. Yung pumutok ng flood control, doon na namin unti-unti naintindihan na galing pala doon yung pera, hindi pala sa negosyo, hindi lang pala sa negosyo ni boss. Okay. So ang paliwanag ni Zaldico, sa negosyo niya yan. Ang pagkakalam po namin sir, kasi negosyante kasi po sir. So, okay. So, naintindihan ko na. Kaya, kasi tinatanong na iba, bakit ngayon lang kayo nagsalita na ganito? Meron pala, noon pa, meron ng gano'n dahil sa negosyo niya. Yes po. Okay. Maliwanag sa atin, no? Nung pumutok yung flood control dahil na-fact check ng kaligasan, doon nagduda sila sir. Ito pala inaatid natin na pera, galing pa ito sa kapan ng bayan. Pero ito, ano po ang masasabi ninyo doon sa statement ng isang mambabatas na kahit daw 5 taon kayong mag-deliver ng maleta, hindi kayo makakapag-deliver ng 805 billion? Totoo ba yun?
Kasi doon sa ano nyo, 805 billion, di ba? Sabi ni Tony Baligon. So kahit daw 5 taon kayo na magkakot ng maleta, hindi daw mabubuo, mahirapan daw mabuo yung 805 billion. At sinabi, papasubok daw sa inyo sa NBI. Pinasubok ba? Hindi na sa NBI. Sir, lapit lang po natin yung mikropono pag sumagot tayo. Sige, sir. Ang sistema kasi sir, ang sabi nung sa balita, paano bilangin yon? Binibilang sa machine. Pero sa pagbilang ng mga EA na nakikita namin, naka-bundle na yan sir. 1 million, 20 million. Ganun na yung bilangan sir, hindi naman sa machine. So, hindi kayo nagbibilang, yung EA. EA sir. May idea kayo kung nasaan yung EA ngayon? Ito yung Polat Mart, di ba? Yes sir. Wala din kami balita po sir. Wala. Wala din po. So kayo, basta hindi nyo naman siya binibilang na, basta dinadala nyo na lang bulto-bulto, 1 million, isang manok, di ba? Yes sir. Fernando ba sir, nung kasal nung ni Santico? Wala po ako nun sir. Kasi matindi talaga, matindi daw yung handaan ko siya. Tapos king crab ba doon? May king crab? May king crab. Ayun, nandun. Nandun ako sir nung ikinasal si Sir Paul Estrada. Ayun. Dahil ako yung driver ni Joey de Guzman nung time na yun. So talagang bunggang-bunga sir, may Ferrari pa nga eh. Tsaka Ferrari at saka big bike. So big time talaga. So sa tingin nyo sir, nakinabang din yun. Sa tingin nyo po, nakinabang din yun, yung tao na yun. Yung kinasal. Sigurado. Yes sir, yes. Sigurado. 100% yes sir, 100%. Oo, kasi nag-viral yun po eh. Talagang matindi daw yung handaan, tapos mga bigatin yung mga bisita eh. Kaya yun. Yes sir, kasama din ako doon nung kinasal si Paul Estrada. Nasaksihan ko talagang naka-king grande talaga. Kung sa trabaho niya siguro, sir, yung king granding na hindi kakayanin. Kaya tama din sinabi ni Tap, may sasakyan pa nga rin. Mustang ba yun? Ferrari. Ferrari. Regalo. Tapos mayroon pa siyang big bike na doon. Kaya nasaksihan ko talaga. Balikan natin yung pag-alis ninyo kay Saldico. Nagpaalam ba sa inyo si Saldico o sinabi ba sa inyo, hanggang dito na lang ang servisyo nyo, basta na lang kayong iniwan sa ere? Bali, nung tinanggal kasi kami sir, si Busaldi nasa ibang bansa po. So bali ang nagpa-terminate na lang sir sa amin is yung head ng HR at saka yung mga officer namin sir. Sila yung sila na yung parang nag-facilitate. So ibig sabihin, nagpunta muna siya doon, employed pa kayo. Yes sir. Tapos bilang nalaman nyo na lang through to sa HR na hindi na kayo, tinanggal na kayo. Yes sir. Well, anong binigay na rason? Ayun nga sir, na ang nakalagay doon sa namin sir is retrenchment sir. Hindi, kasi kaya ako tinatanong yan kasi ang tanong is baka naman dahil daw bitter kayo kay Saldi kaya nyo nilalaglag na si Saldi at yung mga katrabaho o yung kanyang mga kanegosyo. Anong masasabi nyo doon? Sir, ang masasabi ko dito, nung tinerminate na po kami, ay wala na po kaming magawa kasi ang sabi po sa amin, wala na po silang may pasahod sa amin. Tinanggap na rin po namin. Kaya po nakuha namin yung separation pay namin. Opo. Then, nung buwan na, kalahati lang po yung binigay pala sa buwan namin, sir. Sa benefits na binigay po sa amin. Pero, naging sapat pa rin yun sa amin. Kahit sa maliit na halaga, malaki na yun sa amin. Kasi po, So hindi na buo ni Saldico? opo. Ito si Saldico, may perang pandemanda sa akin. Hindi man lang binayaran ng buo itong mga ito. Ikaw talaga, Mga kapatid, alam niyo na no, may isang rito no, yung nabanggit nila yung si Paul Estrada no. Ito yung nag-viral no dati na sa pagbanggit ni
Saldico, no, na itong si Paul Estrada ay siya mismo naghatid ng pera, no, kay Speaker Martin Romualdez at sa kay PBBM, no. Kaya ito'y bigla na lang nawala at nabalitaan na andoon na pala to sa Chile, no. Pinalayas na rin sa Chile. So abangan natin mga kapatid kung ano yung kahinat na nito. Maraming salamat po. Huwag kalimutang subscribe, no, mag-like. So, ngayon lang ako humingi ng pabor sa inyo para makatulong din sa amin to. Maraming salamat po. Bye-bye.